barangay. At alam ko, siya ay ibabalik ng Barangay Kulyat na magsisilbi bilang kagawad o konsyal ng bayan, walang iba kundi si Konsehal Nelson Mayola. 5 po yung kandidato natin para sa konsehal. Hindi po sapat yun. 8 ang dapat na ilagay ninyo. Ano po? Pero meron po kayong kabarangay na kandidato. Andito po ang bahay niya. Kaibigan ko po ito, si Kagawad Fred Gutierrez na taga-Kulyat. Kung maaari po ay ilagay mo siya at masuportahan din ninyo. At meron din po kayong bagong isang kandidato na nandito ang bahay sa highway. At tinatawag ninyong Amis, si David, gamitan nyo, pinsan ko po siya. Kayo na pong bahala mamili kung sino ang idadagdag ninyo sa 5. Pero ang pakiusap po sa inyo, unahin po ninyong iboto ang 5. Siguraduhin po ninyo na sa darating na 13 ng Mayo, ang 5 kandidato ng MMK ay nandun po sa balota ninyo na i-shape po ninyo ang kanilang pangalan. Number 3, number 6, number 7, number 13, at number 18. Madali pong ikabisa yan. Pagdating po sa board members, may 5 po kami pinapakiusap. Nagkandawalaan lang yung mga tarpaulin nila. Pero 5 po ang board members na pinapakiusap namin. Unang-una, 2 kababayan natin ang kandidato para sa board member. Ipinapakiusap po namin ang taos-puso sa inyo. Ibalik po natin ang taga-South Poblasyon na 2 kandidato. Parehong taga-South Poblasyon nila po. Isang batikang board member na sabihin natin ay buhay ka na nagsilbi, matagal na pong nagsilbi sa ating bayan at sa ating probinsya. Ibalik po natin bilang board member si Chotoy Ilamparo. Meron po akong isang kaibigang matalik na sabihin kong unang termino pa lang niya nakaupo ngayong board member pero ipinakita niya na ang pagmamahal hindi lamang sa ating bayan kundi pati sa buong probinsya o lalawigan ng Zambales patungkol sa environment, patungkol sa kalikasan. Siya po ang chairman ng Committee on Natural Resources and Environment sa Sangguniang Panlalawigan at alam nyo, nagampanan niya ng tama at gusto ang kanyang committee. Kaya ako po'y nakikiusap ng taos-puso sa inyo na kung maaari ay balik po natin sa Sangguniang Panlalawigan ang ating minamahal na kababayan na walang iba kundi si Board Member Eric Ibarri. Meron po akong isang pamangkin na sabihin kong batikang abogado. Alam ko naman na dito sa ating bayan marami na rin siyang napaabutan ang kanyang pagtulong at pagmamahal. Malinit pong nagna-number 1 board member ang sabihin natin kamag-anak po namin sa Dugong Bautista. Sa Dugong Bautista dito sa bayan ng Masinloc. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang susunod na board member ng lalawigan ng Zambales si board member Ato Collado. Meron pong kamag-anak kami dyan sa Candelaria na kasalukuyang mayor sa Candelaria. Kamag-anak po namin siya sa Lubong Espinosa. Ipinapakiusap ko rin po sa inyo na tulungan po natin si board member Jean Moranya, mayor po ng Candelaria. At panghuli po, yung kaibigan matalo ko rin, kumpare ko po, dating nakasama ko sa Mayor's League, nung kapwa kami mayor. Pinapakiusap ko rin po sa inyo, naging mayor po ito ng bayan ng Kabanggan, Zambales. Pakitulungan nyo rin po si board member Jesse Mendigorin. At sa mga senadores, meron po akong personal na ipapakiusap sa inyo na kung maaari ay suportahan po natin. 13 senadores po ang nire-recommenda namin. Kayo na pong bahalang mamili kung sino ang 12. Pero nawala po yung
yung tarpaulin ng isa. Ang tinutukoy ko pong gusto namin ihingi ng suporta sa inyo bilang senador ay walang iba kundi si Brother Eddie Villanueva. Gusto po namin sana mabigyan natin siya ng suporta para baka sakaling makaupo siya bilang senador. Alam na alam naman po natin na siya ay isang makadiyos na tao at malamang pag naupo siya sa Senado, makakapagbigay po siya ng magandang serbisyo sa ating lahat. At dito po yung tarpaulin ng 12 Team Pinoy senatorial candidates. Unahin po natin si Sani Angara, si Bam Aquino, si Alan Cayetano, si Chis Escudero, si Risa Ontiveros, Loren Ligarda, si Jackie Madrigal. Ito pong sabihin natin anak ng Zambales. Idolo ko po ito. Anak po ng dating presidente ng ating bansa. Konsyel pa lang po ako na nakasama ko na ito. Mangyari kasi bali bilas niya si Chujon Idanyo at nagkaroon ako ng pagkakataon na magkilala siya ng personal. Anak siya ng presidente pero kung makasama niyo po, parang hindi siya anak ng naging presidente. Napakababa po ang loob. At meron po tayong obligasyon dito sa probinsya ng Zambales na ibigay ang 100% sa susunod na senador ng bansang Pilipinas, si Senador Ramon Magsaysay Jr. Pwede po ba asahan yung pagsuportan niyo sa kanya? Maraming salamat po. At siyempre yung anak din ng probinsya ng Zambales, mangyari kasi ang nanay niya ay taga-Candelaria de la Liana. Ano po? Si Senator Coco Pimentel. Siyempre yung anak po ng Laking, ang tinuturing nating hari ng pelikula, may anak po siya, si Grace Po. Si Senator Trillanes, at ang isang senadora na ngayon ay marami natutulungan dahil sa kanilang foundation, si Senator Cynthia Villar. Po, kayo na po ang bahala na mamili sa 13. Pero kung maaari po, huwag na po kayo lumabas dyan sa 13 inirekomenda namin. Magpunta na po tayo sa pagtalakay ng sitwasyon ng politika sa bayan ng Masinloc ngayon. Pag-usapan po natin ang mga problema. Ano po ba ang problema ng ating bayan? Alam na alam ko, ang unang-unang problema dito sa Barangay Pulyat ay yung pagbaha. Noong 2011, nung nagkaroon ng bagyong Kiel, nagkaroon po ng biglang pagtaas ang tubig sa ilog ng Tinantapi. Kasama po kayo sa naapektuhan. Magmula sa Barangay Santa Rita, Barangay Tapua, sa Pulyat, at dyan sa Barangay Baluganan, pati yung konti ng Barangay North Poblacion na apektuhan po. Isa po yan sa problema na dapat nating harapin sa ating bayan. Dahil hindi po pwedeng matagal ang problema ito na hindi dapat lutasin. Kailangan sa dagliang panahon mabigyan ng kalutasan ang pagbaha sa ilog ng Tinantapi. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, nung ako ay nakaupong mayor 1998 hanggang 2001, nagkaroon po kami ng proyekto o programa na kung saan nilagyan namin ng river control doon sa Santa Rita. Kung inyong napansin, yung malimit na pinupuntahan ng mga taga-Masinloc na pinaliliguan doon sa Santa Rita, ito Bungaw, yung merong puno ng mangga na pinagdadayman ng mga bata, pinariprap po namin yan nung ako ang nakaupong mayor. Excuse me. Kaya na, sa tagal ng panahon, pinariprap po namin yan 1999. At noong 2007, nag-iba po, 8 taon nakaraan, kasi yung lugar na yon bilang ang pangalimpuyog, ang pamatiko
Yelanong ipaghabakil. So yung nangyari, nagiba po yung riprap doon, yung river control. At dahil nagiba, hindi niya na nakakayang hawakan ang tubig at inaapawan na ito ng tubig. Ang humapat kay Lanong Itaw, ito po kung hawa abangan na tipo na Lanong Habakil o may paya, humapat kay Lanong Itaw. Ay tiya ang dalan na Lanong. Ang dalan niya habaw buwan, itaw sang tarita. Kaya na ang dalan ang ilog. Ano ang mangyayari kapag umapaw ang tubig doon sa tinataping sa Santa Rita? Papasok ang tubig doon sa bukid ng Santa Rita at imbes na doon sa dadaan sa ilog, yung mga kabahayan na sa Santa Rita ang inaapawan niya. Ay tiya man makutaw Lanong. Dire-diretso natin hakabuyaw, dire-diretso natin talugtog, lumipayan ninyo. Ay tiya man mako ng buhay ti Hakulyan. Maumatuwa ko tanto talaka. 2011 na subukan natin nagbaha dito. Naulit nung nakaraang taon. At ako, hindi ako nananakot sa inyo. Malamang-lamang pagdating ng tagulan, magkakaroon na naman ng repetition o mauulit-ulit. Ano ang ginagawa ng pamahalang bayan natin? Meron bang ginagawang solusyon sa problema? Wala po. Sinamantala na sana nila ngayon, habang tag-init, na ipaayos at i-repair yung river control para pagdating ng tagulan, huwag nang apawan. Pero nandun, nakatiwawang, lumalaki yung uka. Ang grupo po natin, sakaling may awa ang Panginoon Diyos na manalo po tayo, prioridad po natin na i-revive. Sabihin natin, hindi lang i-revive, kundi expand, palawakin pa ang river control para umabot ito hanggang dito sa Baluganon at sa Kulyan, para mahawakan ng ilog ang tubig, lumaki man ito at hindi mababaha ang mga kabahayan. Paano natin dapat gawin yan? Dapat lang magkaroon ng political will. May panindigan dapat ang pamayanan at ang pamahalang bayan na ilunsad ang programa o proyekto na magkakaroon tayo ng river control program o project para naman magkaroon ng kasiguruhan ng mga kababayan natin na nakatira sa tabi ng ilog ng Dinagtati ay pagdating ng tagulan, hindi sila ilikas paglaki ng tubig. Ang problema pa niyan biglaan. Hindi mo alam, wala namang warning yan Hoy, nadaan ang tubig, hindi. Bigla na lang tumataas ang tubig. At ang mga kawawa natin mga kababayan, may mga bata pa naman, sa gitna ng gabi, inililikas. Kailangan kong masolusyonan na yan. Po, pangalawang problema, basura. Kailan ba natigil na magpakot ng basura? Nung mayor ako, ang budget ng bayan ng Masinloc, 54 million. Pero araw-araw nakakapag-hakot ng basura. Nung nakaraang administrasyon na nakaupo, si ex-mayor Idora, vice mayor ako, naghahakot ng basura. Ang halaga ng budget noon, 150 million. Ngayon, ang laki na ng halaga ng budget. Lumaki ang halaga ng budget na wala naman ang servisyo ng paghakot ng basura. Bakit? Bakit? Bilangin niyo ang empleyado sa munisipyo. Nung kami ang nakaupo, nasa 230. Ngayon, may 300. Dadagdagan ang humigit kumulang sa 100 ang empleyado ng munisipyo. Nadagdagan ba ang serbisyo? Nabawasan. Ano ang nabawas? Yung paghahakot ng basura. Napaka-importante pa naman. Ang sinasabi nila, magkakaroon daw ng maraming turista dahil magandang lugar ang bayan ng Masinloc para sa turismo. Paano mo masasabing maraming pupuntang mga turista dito kung basura lamang din sa ating bayan, hindi pa natin maiayos? Sa palagay niyo, pupunta ang turista rito. Ang hindi pa maganda rito, kayong mga nandito, tayong mga nasa labas ng palengke, hindi tayo napapaghakutan ng basura at kung sa palengke nahahakutan at yung ibang mga bahay ng
lumalapit sa nakaupong administrasyon. Ibig sabihin may pinili. Hindi po tama. Isang malaking problema po sa atin yan. Ang ating partido, kapag tayo ay pinalad na makabalik sa pwesto, unahin po natin masolusyonan ang basura. Dahil hindi po basura lang yan ang problema na yan. May kaakibat na problema yan, pati problema sa health and sanitation, damay-damay po yan. Damay-damay po yan. Ang susunod na problema, mahirap itagalog itong term na ito, pero pipilitin ko po. Ang problema na tinutukoy namin ay transparency. May tinatawag pong transparency sa Ingles. Ano po sa Tagalog ito? Pipilitin ko pong may lapit sa Tagalog ang explanation po, no? Pero parang malinaw sa kaisipan na ipapaliwanag sa pamayanan na ang pamahalaan ay may ganitong kalaking kahalaga ng pera at dito napupunta ang mga perang nalilikom ng pamahalang bayan. Sino po may alam sa inyo kung magkano talaga ang kinikita ng bahay ng Masinloc? Ito, babanggitin ko po sa inyo. Magmula noong July 1st, nakaupo itong bagong administrasyon, siyempre, 6 na buwan na lang po natatgan niya sa budget ng 2010. Ang perang nahawakan niya noong 2010, July 1st hanggang December 31st, 2010, ay 75 million pesos. Kalahati na lang po ng budget na 150 million. Ano po? Pero magmula noong January 1st hanggang December 31st, 2011, nagkaroon po ng malaking taas o malaking karagdagan ang budget ng bayan ng Masinloc. Naging 230 million pesos po. At sumunod na taon, noong 2012, nadagdagan na naman ng 10 milyon, naging 240 milyon ang halaga ng pera ng kaban ng bayan ng Masinloc. At ngayong taon na ito, dahil 6 na buwan lang po ang termino nakaupong administrasyon, magmula January 1st hanggang June 30, 2013, kalahating taon po, ang pera na mahawakan ng administrasyon ay 125 million pesos. Isang total of 670 million pesos for the period of 3 years. Sa loob ng 3 taon na hinawakan ng administrasyon na ito ang ating pamayanan, nakalikom ito ng 670 million pesos. Maliit ba o malaki ang halaga? Napakalaki po. Reflect lang ang ilaw, sir. Napakalaki pong halaga. Imagine 670 million pesos. Kailangan po na ipaliwanag sana ng namamahala sa ating pamahalang bayan kung paano nagastos ang perang ito at kung saan napunta ang kaban ng bayan ng Masinloc. Meron silang sinasabi na pinatayong mulmulan. Pero yung mulmulan, ipinatayo yan nung kami pa ng ex-mayor. Alam niyo naman siya, siguro alam niyo. At saka yung mulmulan, inutang po yan. 38 million pesos po yan. At itong sinasabi nilang munisipyo sa Inhobol, ikinasara namin yan bago kami umalis o naalis sa serbisyo. Nakakasana yan. Ipinatayo lang nung itong bagong administrasyon at hindi pa natatapos. At inutang din yan. At kung ating kukwentahin ang nagugol dyan sa munisipyo, dyan sa pinapagawang munisipyo sa Barangay Inhobol, aabot po siya ng mahigit 90 milyones. Magmula nang ipinatayo yan since year 2002. Dahil magmula noong 2002, ipinatayo yan. 2013 na ngayon, hindi pa rin natatapos. Bali, 11 years na ginawa. Kailangan po magkaroon tayo ng transparency. Ipinapangako po namin sa inyo na kapag kami naman ay maibalik sa pwesto, dahil sa malamang naman susuportahan niyo po kami at kami makabalik sa pwesto, gagawin po natin ng paraan na magkaroon po ng transparency o pagre-report sa ating pamayanan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan ng Masinloc.
Ang isang maganda pa ay itong pera ng bayan ng Masinloc, hindi po mapipigilan ng tataas ng tataas. Taon-taon lalaki ng lalaki. Sabi ng mga kaprobinsya natin, mga nasa ibang lugar, sa ibang bayan sa probinsya ng Zambales, ang swerte-swerte ng bayan ng Masinloc dahil napakalaki ng pera sa kaban ng bayan ng Masinloc. Pero ang sabi nila sa Ingles, big money but in the wrong hands. Malaking pera pero maling kamay ang humahawak. Sana po matulungan natin ang ating bayan. Sa darating na halalan, iluklok po natin yung magiging responsable naman na mamuno sa ating bayan. Para hindi mawala man lang na sabihin natin masayang ang panahon. 670 million in 3 years. Marami na po sanang may paggawa ng mga programa at mga proyekto. Ang susunod po ay yung sobrang pamumulitika. Ay, alam ko na kayo, alam niyo ang tinutukoy kong sobrang pamumulitika. Pumunta kayo sa health center at may pasyente kayo na miyembro ng pamilya na kailangan ng tulong ng gagamot. Dali niyo sa center, resitahan kayo sa center, pupunta kayo sa office of the mayor at doon sa office of the mayor ng gamot. Sila ang mag-release ng gamot. At pag nakilala kayo, hindi kayo kaanib sa kanilang partido, walang gamot. Bakit? Ang pamahalang bayan ba ng Masinloc na bumibili ng mga gamot ay gamot lamang para doon sa mga bumoto sa mga nakaupo? Ang gamot po na yan ay para sa lahat. Walang pinili. Walang pinili. Dahil sa sobrang pamumulitika, marami po sa ating mga kababayan na naapektuhan. Sobrang pamumulitika. Dapat po natin mabigyan na po ng katapusan yung pag-uugali ng mga, sabihin natin, mga namumuno na sobrang pamumulitika. Kilala niyo naman siguro ako nung naupo akong mayor. May naalala ba kayo na tinanggal ko sa pwesto sa munisipyo? Wala. Pag-upo ko ng mayor, wala po akong tinanggal. Bakit? Dahil ang tama. Bakit mo tatanggalin? Di bumoto sa'yo, tatanggalin mo. Yun bang itinuro sa atin ng mga nauna sa atin? Eh ngayon, hindi tama ang nangyayari. Malaking problema dahil sa sobrang pamumulitika. Mga kababayan, ang mga problema ng ating bayan ay masusolusyonan. Paano? Paano po masusolusyonan ang problema ng bayan ng Masinloc? Masusolusyonan po yan sa darating na halalan. At paano po ninyo mapibigyan ng solusyon ng bayan ng Masinloc, ang problema ng bayan ng Masinloc? Sa pagpili po ng tama, sa pagpili ng wasto, sa pagpili ng mga responsableng mga kandidato na dapat nating ihalal o iboto sa darating na Mayo. Ang partido po ng MNK, meron po tayong mga programang gustong ipairal sakaling tayo ay pinalan mapaupo sa pwesto. May awa po ang Panginoon Diyos. Unang-una po sa programa o sabihin natin plataforma de gobyerno ng ating partido ay ang edukasyon. Kapag pinalan po ako bilang Vice Mayor at kasama ko po itong 5 konsihales na ipinapakiusap namin sa inyong iboto niyo lahat para magkaroon po tayo ng majority doon sa Konseho Municipal, ang unang-unang gagawin po namin ay ito. Gagawa kami ng resolusyon sa Sangguniang Bayan na magbibigay ng kapahintulutan na imbes na gamitin yung ipinagawang munisipyo bilang munisipyo, ay gawin na lang natin isang paralan o kolehiyo. Ulitin ko po.
Ang unang-unang panukala na gusto namin ipasa sa Sangguniang Bayan sakaling ako po ay manalo bilang Vice Mayor at kasama ko itong 5 konsyales. Dapat 5 po dahil kapag kulang sa 5, hindi po natin may papagawa ang panukalang ito o hindi natin may papasa. Ang panukala po ay nagbibigay ng kapahintulutan na imbes na gamiting munisipyo ang ipinapagawang gusali ito sa Inhobol, gamitin na lamang ito bilang isang kolehiyo. Pumapalakpak kayo dahil malamang umaayon kayo sa aming kagustuhan o sa aming plano. Mangyari kasi, mag-inventaryo, mag-census ka mo, apong babalik mas inok. Bilangon ka mo, ang pumayag ni itaw yung munisipyo ng Hobol, tanyay kay ang pumayag, mas lako ang kay ang pumayag. Mas marami po ang may ayaw na doon magmumunisipyo ang bayan natin sa Hobol. Kaya, total, nagawa na yung building na yan, edi convert na natin bilang isang kolehiyo. Para naman ang mga mamamayan natin na may mga transaksyones sa munisipyo, dyan sila lahat pupunta sa bayan. Nako. Patungkol pa rin sa edukasyon, ang isang programa po ng ating partido ay ang pagpapatayo ng 2 public high school. Sinabi ko na ito noong 2010, nire-revive ko na lang. Saan ipapatayo ang 2 public high schools? Una, ang Colyat National High School ay ipupropose namin ipatayo dito sa Linyo. May malawak na lupa dito sa bandang kanan na mamunta ka mo takwa. Bayo magtaytay may malawang Bontison. Isunta mo igwa Colyat National High School. Ano magiging epekto na pagpapatayo ng Colyat National High School dyan sa Linyo? Ang mga mag-aaral natin na doon pa pupunta sa Bani o sa Taltal na nag-aaral sa Bani National High School, magta-transfer, magkambiyahe natin ang Colyat National High School, lalakulong nata na. Doon taga-Colyat nila. Maski nila yung taga-Tapok, lalakulong ng mga. Maski nila yung taga-Santa Rita. Mga taong magdalan mong may pagkakaharapan ng Loong, itang hanggang Temple, pamunta kaya Talugtog, mga taong dalan pa yung Luzon, mantura na para ko lang taga Santa Rita yung Pamako High School. Maski nila yung taga Baluganon, lalakulong ng mga. Lalakulong ng mga na high school. Maski nila yung taga Kinabungan, taga Riversela, Hawaii School, lalakulong ng mga. Huling ka mong gastos ng umaaral ka mo. Public high school. Ang mo bilang haunin, ang kailangan magpunta-taltal, Bani, ang pangasos ka maulo-ulo pamasahin ng anak. May ito mo siyempre natin propose ni Asay National High School, itaw Pamban. Ikaw, makupola, yan high school itaw, hindi ikaw estudyante o pag-aral, iba't Hobol, Pamban, sa Rosario, San Lorenzo. Ay, ganda po. Napakamura namang, alam nyo nung panahon ni Governor Vic Magsaysay, ilang public high school sa, ay nakalakan duro ng parang na. Yung public high school. Ay, gano'n yung magpamanong eh. May ito kayo magkorta, magaling mas ito. Itong 670 million sa loob ng 3 taon, pagdating ng susunod na 3 taon, naabot po ng 800 milyon. Ang estimated income ng bayan ng Masinloc sa susunod na administrasyon. Aabot mo ng 800 billion. Kasi wala magpatayo ng high school. Kaya-kaya naman po ng pera natin. Ang kulang po dito sa ating bayan, political will. Yung paninindigan na magpagawa ng mga programa o magpatayo ng mga proyekto na makakabuti at makakapagbigay ng biyaya sa ating mga kababayan. Ngayon, paano po dapat ang gawin natin para may sigurado natin na may papatayo ang 2 public high schools? Nakikiusap po kami sa inyo. Itong minimithi naming programang ito, pangarap sabi nila, pero magagawa po ito. May papasagawa po ito
Kahit sino po ang nakaupong mayor, basta manalo po akong vice mayor at manalo po itong 5 konsehalos natin, nakakasiguro po kayo na may papairal natin ang matuwid na programa at proyekto na magkaroon ng 2 high schools sa bayan ng Masinloc. Alam niyo po, ang susunod na programa ay hospital sa health and sanitation, isang community hospital. Malaking halaga ang gugugulin po dito. Ang kakailanganin pera dito, hindi po bababa ng 80 milyones, baka aabot po ng 100 milyong piso para magkaroon tayo ng ating sariling hospital. Pero alam nyo, nung nakaraang administrasyon na ako'y naupo bilang vice mayor, meron po akong natuklasan na may karagdagang pera pa pala ang bayan ng Masinloc. Kaya lang, hindi ko po sinabi, sinikreto ko na lang sa sarili ko yung pera na yon na pwedeng sungkitin ng pamahalaan ng bayan ng Masinloc. Nasa halagang 130 million pesos po yun. Ngayon, hanggang ngayon, hindi po, wala po nakakaalam yan. Ako lang. Ako lang po nakakaalam niyang pera na yan. May awa ang Panginoon Diyos na manalo po ako at itong 5 konsehalis na idinudulog ko sa inyo. Kahit sino po ang manalong mayor, isisiwalat ko na po sa sakit kung ano ang pamamaraan para makuha yung 130 million pesos na yan sa isang kondisyon. Ang kondisyon na hihilingin ko kung sino man ang mapaupong mayor, dalawa lang po ang mamimilian natin. Kung sino man po ang pinalad at sinuwerte na upo bilang mayor, kakausapin ko po siya. Kasama ko itong 5 konsehalis natin at tutulungan natin siya na masungkit ang perang yan na para sa bayan ng Masinloc. Pero hihingin ko sa kanyang kondisyon na pag nakuha yung perang yan, obligado siya na tuparin ang ipangako namin sa inyo ngayong gabi na magkaroon tayo ng sariling Masinloc Community Hospital. Gaano ba kahalaga magkaroon ng sariling hospital? Gaano po ba kahalaga? Napakahalaga po. Kung minsan may mga pasyente tayo, maluba ang isang miyembro ng pamilya, dinadala natin sa Candelaria Emergency Hospital. Hindi kayang malapatan ng luna sa Candelaria Emergency Hospital, ililipat sana sa iba, provincial hospital, pero along the way, bandang Pangulingan o Salasa, nasasawi yung mga pasyente natin. Ang tinutukoy ko pong Masinloc Community Hospital ay ipinopropose ko pong ipatayo dyan sa may San Jose. Saan po ba yung San Jose? Ang San Jose po ay sa pagitan ng Bamban at Santo Rosario. Kung kayo ay pupuntang iba, pagdaan niyo po ng Bamban, dun sa BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa may bandang kanan, may makikita kayong daan na sementado papuntang Mapait. At paglampas ng daan na sementado na yon, may bakanting lote na halos 5 hektarya bakanting po yun. Doon ang magandang paglagyan ng community hospital. Hindi po pwede dito sa maraming bahay ang hospital. Ang hospital dapat nilalagay sa malayo sa mga bahay dahil marami pong mga sakit na nakakahawa sa hospital at binibigyan natin ng safety o sabihin natin binibigyan natin ng proteksyon ang mga kababayan natin na huwag sila mahawa sa mga sakit doon sa hospital. At yung nabanggit na programa ng ating susunod na kagawad na kapatid ko po, si Tito Siaminaw, na magkaroon po ng PhilHealth cards yung 6,000 pamilya. Ano po? 6,000 pamilya dito sa bayan ng Masinloc na wala pang mga PhilHealth cards. Ano po ang magiging sitwasyon kapag nabigyan natin ng ang 6,000 pamilya ng PhilHealth cards? Ang mangyayari po niyan, kapag may pasyente ang isang
pamilya ng taga-Masinloc dadalhin sa hospital at doon ay gagamutin. Kapag ginamot siya ng community hospital, siyempre, magkakaroon siya ng mga babayarin na hindi niya dapat babayaran dahil ang PhilHealth na ang magbabayad. Ngayon, kapag nagbayad ang PhilHealth sa hospital natin, may balik na pera. So, ibig sabihin, parang umiikot lang yung pera. Una, ang munisipyo ay bubuhol ng 7.2 million pesos para bayaran yung 6,000 PhilHealth cards sa isang taon. At kapag nagbayad naman ng PhilHealth sa mga naging pasyente na ginamot ng hospital natin, magbabayad ng PhilHealth, so babalik ang pera. Umiikot lang na umiikot ang pera, pero nagkakaroon tayo ng 6,000 pamilya na merong PhilHealth cards. Kung ano to po ang sitwasyon, magkamay po din kampantin na kung kabalita mo, at ka na kung mangyari magkamay masakit aasin yung ng pamilya, may nila po din magamit ng PhilHealth cards itaw hospital. Ang susunod po na programa na gusto namin imukahay sakaling kami ay napangko ay tungkol sa water system. Water system. Ang bodoman may tapunawa sa ating kuya. Ang bodoman tubo mga bagat makhaw lanong hanawasa ko. Ang bodoman kulay mo puti na kulay din kape. Kalala to nin iti kuyot linggo nin Mayo, Hunyo. Mga bagat na naman makhaw. Dumaos to sa naman na bakal ka mo, gilanom ka mo, mahaluan na naman yung dutak. Taon-taon na natin ang problema niya. Gawan na po natin ang paraan. Gawan na po natin ang solusyon. Dahil walang ginagawa eh. Kaya may nalang gawang solusyon. Kailangan pangunahan natin na mabigyan ng solusyon yan. Meron naman pong tubig sa kuto na sobra-sobra. Alam ni Ate Mitz, dili-dili ito, kapitbahay si Ate Mitz. Sobra-sobra ang tubig doon sa mga bundok sa kuto. Kailangan lang ibaba ang mga sobrang tubig doon na malinis, ibaba dito sa bayan. Paano? Siyempre, puntuhan natin ng isang separate na water system magmula sa kuto para magamit ng kapatagan dito sa ating bayan. Napakasimple lang po, pero meron po bang ginagawang paraan ngayon? Wala pa po. Kailangan lamang natin na may uupo sa darating na administrasyon na magpupursige na maipatupad ang mga programa at proyektong ito para masolusyonan ang mga problema ito. Iminumungkahay rin po ng partido natin na magkaroon tayo ng karagdagang irrigation system at farm market roads. Ano po? Paano natin gagawa ng paraan na madadagdagan ang irrigation system at farm to market roads? Naalala niyo po ba nung ako ang nakaupong mayor, bumili tayo ng mga makinarya, bumili tayo ng bulldozer, grader, loader, backhoe, at dump trucks. Naalala niyo po ba yun? Noong panahon na yun, kinaiingitan tayo ng ibang mga bayan sa lalawigan ng Zambales dahil meron tayong sariling mga kagamitan. Na kung gusto nating magkaroon ng mga programa tungkol sa pagbubukas ng bagong daan,